Mga kapatid, kapayapanawa ang sumating lahat sa pagkakataong ito. Gaya ng ating naging kawalian at kampanin ay mag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos para sa aralin sa linggong ito ng unang linggo ng Mayo taong 2015. Ang paksang diwa na ating tatalakayin ay may ganitong pahayag at inyong pakinggan. Ang mga lingkod ng Diyos ng una mula kay Abraham na binigyan ng Diyos ng kani-kanilang pangalan, pamagat, bansag, na pinaka-apelyido na pagkakakilanlan sa kanila. Maaari pong sabihin, may apelyido ba ang mga apostol? May apelyido po ba ang mga unang lingkod ng Diyos o mga unang tao na naglingkod sa Diyos? Yan po ang ating tatalakayin sa magitan ng ating pag-aaral, sapagkat bago natin maunawaan ang salitang apelyido ay maunawaan natin ang kahulugan nito sa pagkapaliwanag ng Biblia at gayon din sa pagkapaliwanag ng tunay nitong kahulugan. Ang salita pong apelyido, tinatawag yan na surname. Surname, apelyido. At kung ating papansinin ay mabasa po yan sa mga dictionary, tulad ng English-Tagalog Dictionary ni ESR, page 1041, ay dito ang nakasulat. Ibig sabihin po ng surname, number 1, last name, apelyido o pangalang angkan. Number 2, ang kahulugan po ng surname, a name added to a person's real name. Tinatawag po itong palayaw, bansag, o pamagat. Pangalang hindi naragdag sa tunay na pangalan ng taong gumamit. Personal real name. May pangalan ka, yung dagdag na pangalan mo bilang palayaw sa iyo o bansag sa iyo o pamagat sa iyo, tinatawag na apelyido. Sa sinaunang panahon, ang mga Pilipino nagkaroon lang ng pag-apelyido sa panahon ni Governor General Claveria, na kung saan ay dumadami na ang mga Pilipino nung araw, kaya ang pinag-utos na gumamit ng pamagat, palayaw, bansag, o pangalang angkan na gagamitin ng isang grupo ng mga tao sa iba't ibang bansa. Ngunit sa kabatiran po ng ating mga kapatid, mula pa sa simula ang salita pong apelyido, surname, pamagat, palayaw, bansag ay ginagamit na ng mga unang lingkod ng Diyos. Kasi baka isipin, itanong sa atin, ano ba ang apelyido ni Pedro? Ang pangalan po bang Pedro ay apelyido o pangalan o real name? Yan po ang maaaring itanong sa atin. O yung kayang pangalang Santiago at Juan, ano ang apelyido ni Apostol Santiago at ni Apostol Juan? O pangalan ni ng mga lingkod ng Diyos tulad ni Jacob, ano ang kanyang apelyido? Sa pasimulang tanong ay liwanagin natin na talaga mula sa pasimula, ang Diyos ay nagbibigay ng bansag o pagkakakilanlan sa kanyang pangalan ng kanyang mga lingkod. Sa aklat po ng Genesis 17:5, ganito ang nakasulat at pakinggan natin ang maliwanag ng pagtuturo ng Biblia 17 at ang talata ay 5. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming mga bansa. Book of Genesis 17:5, neither shall thy name anymore be called Abram, but thy name shall be Abraham, for the father of multitude of nations have I made thee. Ay yung pangalang Abraham, ipinalit po ng Diyos sa pangalang Abram. Yung pangalang Abraham, yan po'y naging pamagat, sapagkat ikaw magiging ama ng maraming mga bansa. Ginawa ko ama ka ng maraming bansa. Yun ang nakapagod ng salitang Abraham. Kaya yung salitang Sarah, pamagat din po yun, pero ang original niya pangalan ay Sarai, asawa po ni Abraham.
17:15 hanggang 16. At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sarah magiging kanyang pangalan. Genesis 17:15-16. And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her, and moreover I will give thee a son of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Aliwanag po na mula Sarai ay binansagan ng Diyos ng pamagat na Sarah, sapagkat siya po ang magiging ina ng maraming mga bansa. Ang mga hari ng mga bansa ay magmumula sa kanya. Kaya maging sa pangalan Jacob. Sa pangalan Jacob, isa po sa patriarka, anak po ni Isaac, binansagan po ng Diyos ng ibang pangalan na pinaka-apelyido. 22:28 ng aklat ng Genesis ay pansinin natin, mga kapatid. 22, talatang 28. At sinabi niya, hindi na tatawagin Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa tao at ikaw ay nanaig. Genesis 32:28. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For thou hast not striven with God and with men, and hast prevailed. Kaya, tinawag po ang pangalan ng Jacob na Israel, sa kanya'y pagkakakilanlan. At ang ating Panginoon sa Kristo na salita ng Diyos mula ng pasimula, marami rin po siya pamagat o pagkakakilanlang ibinigay sa kanya bago siya pumarito sa lupa. Nakasulat po yan sa aklat ng Genesis, Isaiah, kabanatang 9, talatang 6. At ganito ang ating masisiguro mga minamahal na mga kapatid. Meron sa aklat na Isaiah. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Kaya marami po ang katawagan sa ating Panginoong Hesukristo. Tinawag din po siyang advocate and justice o judge. Tinawag po siyang abogado at hukom. Sa unang Juan 2, talatang 1, ganito naman po ang nakasulat. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Kaya siya po'y advocate o tagapamagitan. Ang kahulugan po ng salitang advocate, lawyer o counselor. Lawyer o abogado o tagapagtanggol. Tinawag din po siyang hukom, Gis 42 na aklat ng gawa. Ganito po ang nakasulat. At sa amin pinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siyang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Ito talaga po siyang justice o judge, hukom ng mga buhay at ng mga patay. Kaya, bukod sa maraming katawagan, tagapamagitan, tinawag po siyang justice, tinawag na kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Tinawag din po siyang pastor ng mga tupa. Ang ating Panginoon sa Kristo, Hebreo 13, talatang 20. Ganito naman ang ating mahisiguro mga kapatid. 13:20 na aklat ng Hebreo. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muli nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makabagay ang Panginoon nating si Jesus. Tinawag po na pastor ng mga tupa. Kaya sa ganitong kalagayan, pinatutunayan po ng ating pag-aaral na bukod sa iyong personal real name,
ay ang Diyos po ay nagkapahintulot o gumagamit ng pamagat, bansag o apelyido. Sapagkat ang ibig sabihin nga po ng apelyido, name added to a person's real name. Kaya nung araw po, Pilipino, nakikilala po sa nung araw, bago pa magpatala ang mga Pilipino, ay meron na rin sila apelyido, bagamat hindi formal. Naging formal lang sa panahon ni Claveria. Halimbawa, si Juan. Sino ba ikay Juan na yun? Yan ikay si Juan na mag-uuling. Lahi yan na mag-uuling. Kaya nung bandang huli, inadat nila yung pangalang mag-uling dahil ang lahi ay mag-uuling. Depende rin po sa hanap buhay. Halimbawa, si Simon, mga kapatid, sa Biblia po, ang mga apostol, meron po ba silang apelyido? Kaya yung pong Pedro, hindi po pangalan yun eh. Hindi po real name yun. Ang Pedro po ay apelyido. Ang Pedro po ay pamagat o bansag na ipinangalan kay Simon. Ang Simon, ang personal niyang pangalan. Si Pedro, ang kanyang bansag o pamagat o kanyang apelyido. Basahin po natin sa G5 po ang aklat ng gawa. Ay ganito ang nakasulat at pakinggan natin. G5 na aklat ng gawa. At ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Kaya yung Pedro po, hindi personal real name. Yung po'y pamagat na may pamagat na Pedro. Kaya kung mabasahin ko lang